Kayo po ba ay sang-ayon at naniniwala dun sa sinasabi ng ilan nating mambabatas na ito ay people-centered budget at ito ay squeaky clean na budget? Transparent na nga ba ang naging proseso dito? Alam niyo, DJ Chacha, nakakatuwa nga po, no, at inadopt ng Kongreso yung sinasabi nating open bycam. To the extent na nakita natin to at na live stream ito. Pero sinasabi natin na marami pa rin kakulangan kasi halimbawa maraming kagulat-gulat na nangyari na pag-increase ng mga ilang items na halimbawa yung mga ayuda, yung maifip, na yung final budget dito ay mas malaki pa dun sa sinuggest ng House, sa original na sinuggest ng Senate, pero hindi na paliwanag kung anong basehan o anong pang-uusap ang nangyayari at biglang naglakihan itong mga tinatawag na ayuda programs. So sa huli, magandang nasimulan na itong open bycam pero sinasabi natin na dapat maging tuloy-tuloy ito, marami pang opportunities for improvement at sana gawin ito sa lahat ng mga panukalang batas na dadaan sa Kongreso. With respect to the budget naman po, ay syempre sinasabi nila squeaky clean, wala nang korupsyon. Pero ang totoo lang naman po, pag nakita natin ng budget na yan, ang korupsyon ay nangyayari pagdating sa implementasyon. Dahil pag sinusundan natin yung mga diskusyon, binanggit na nga ito sa Senado nung pinag-iimbestigahan itong mga korupsyon tungkol sa infrastructure projects, no, na ang mga infrastructure projects natin, nasimulan pa lang yung pag-identify ng mga politiko dyan, nasa NEP pa lang, doon sa National Expenditure Program, sa planning pa lang, na-identify ng mga allocable ng mga congressman at senador. At lumusot yan sa budget na hanggang ngayon ay hindi natin alam. At hindi dahil sa naisingit na yan sa budget ay tapos na yung usapin ng pork barrel. Nangyayari po yung korupsyon sa pork barrel sa mga ayuda programs na yan dahil pinapayagan ng executive branch, ng ating mga ahensya na makialam ang mga congressman at mga senador. Inaayaan ng mga ahensya natin na ang mga congressman at mga senador ang mag-distribute ng mga programang ito. Kaya minsan po parang ang sarap pakinggan na sinasabi nila na ganyan na yung budget, na sinasabi ng Pangulo na babantayan nila itong maigi. Sa totoo lang po, yung Pangulo ang mismong responsable para siguraduhin na walang magiging pakikialam ang mga politiko sa implementasyon ng mga proyektong ito. Kaya nga po dun sa post ko ay hindi pa tapos ang pagbabantay natin. Nandyan yung pagbabantay natin sa budget pero ngayon kailangan nating i-challenge mismo ang Pangulo sa mga konkretong aksyon para mapigilan yung mga issues ng korupsyon na to. Okay. Dito nga po sa post ninyo, sinasabi ninyo, ang panawagan po ninyo, isa publiko itong allocables ng mga senador at even ng mga kongresista. Bakit po ito critical for accountability at ano ang epekto nito kung hindi po nila isa sa publiko ang impormasyon na to? Oo, kasi diyan nangyayari yung matinding korupsyon eh. Ito yung rent seeking. Kumbaga sinasabi ng mga politiko, ako yung naging padrino para malagyan ng budget. Halimbawa, yung tulay na yan o yung basketball court na yan. Kung malalaman ng mga Pilipino, ng publiko, kung ano-ano ba yung mga pinasok na budget ni congressman, ano yung mga infrastructure projects na yan, o sino yung mga naging contractor ng projects na yan, magkano ang nilaan at magkano yung ginastos, mas magiging aware ang mga taong bayan dun sa kung sino ba ang dapat singilin. Kung halimbawa ay yung flood control project ay hindi pala natuloy, hindi nag-exist at substandard. Mukha namang hindi mapipigilan ang pakikialam ng ating mga politiko sa infrastructure projects na yan at talagang tinotolerate at fina-facilitate ng ahensya ng gobyerno dahil nga may mga allocable. At di ba sinasabi nga, hindi lang yan sa DPWH kundi sa iba't ibang ahensya. Ngayon, nalipat na yung farm-to-market road sa Department of Agriculture. So napakahalaga na kahit sabihin pa natin na, wag na kayong mag-insert, tama na ang pork barrel. Kung yan ay ginagawa sa likod or sa pamamagitan ng connivance ng executive branch at ng legislation, paalam na lang natin sa publiko ano yung mga naging insertions na yan para mabantayan at ma-monitor ng taong bayan kung nagagawa nga ba yung mga proyekto.